Ito ang kalagayan ng ating mga ospital sa ngayon. Ang labas ng ospital at parking area na ito nagbistulang COVID ward na. At kamakailan lang nakunan ang mga ito. Ang mga pasyente sa sahig na natutulog. Ang iba nasawi matapos makailang beses naghanap ng ospital. Ilang oras kami sa labas para kami yung palaboy ba na kami nagpapam sa loob po ng ambulansya na anak namin para na mabuhay. Pero dinadaan-daanan lang po nila kami. Itataya mo ba ang buhay mo sa walang kasiguraduhang mga ospital ngayon? Kaya naman isinusulong ng ibang ospital ang home care management o yung pagpapagaling at paggagamot sa loob ng bahay. Pero gaano naman kaya ito ka-epektibo? At ito na nga ba ang sagot sa lumulobong problema sa bed occupancy sa mga ospital? March 29, nang magpositibo si Tatay Joseph sa virus, ay sinubukan muna niya ang home isolation. Ngunit nang lumala ang pag-ubo at naramdaman na ang hirap sa paghinga, sumubok na silang maghanap ng ospital. March 30, 2021, alas 8 ng umaga nang magpunta sila sa unang ospital. Sunod na po yung pag-ubo at wala po kaming oxygen tank sa aming bahay. Doon na po namin dinesisyonan na dalhin siya sa hospital kahit wala pong schedule. Sabi po namin sa pagkakataon na yun, dahil hirap na po siya, walk-in kahit po walang schedule, ipilit na po natin. Nanlumo na lang sila nang hindi tinanggap si Tatay Joseph sa kabila ng kalagayan niya, kaya napagdesisyonan na lang nilang umuwi. Umuubo po si tatay noon, nang hina, hindi na makatayo. Halos nakaluhod na. Hindi daw po sila matatanggap dahil una, hindi daw po sila naka-coordinate. Sinabi sa kanila na pumila at maghintay ng slot. Bandang alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, sinusubukan nilang humingi ng tulong sa pamamagitan ng pagtatawag sa COVID hotline ng gobyerno. Meron namang agad na sumagot pero sinabi lang sa amin ay mag-standby kami at isasubmit daw sa kanilang office yung request namin for ambulance. Lagi pong sinasabi sa amin maghintay. Sobrang napufrustrate na po kami noon. Di na po namin alam kung anong gagawin namin. Alas 4 na ng hapon nang payagan silang makahiram ng ambulansya at kaagad na nagtungo sa pangalawang ospital. Hindi muli sila tinanggap dahil hindi umano coordinated at walang espasyo sa ospital, ngunit naghintay pa rin sila. Bandang 9 o'clock, talagang hindi na po makalakad si tatay. Puna lang namin siya doon sa isang parte ng hospital. May fear din po kami na pag dinala sa hospital, baka mas lalo pang lumala yung kanyang kalagayan dahil alam po namin din na siksikan. Nagbaka sakali muli sila sa pang-apat na ospital na tumatanggap umano ng walk-in. Alas 11 na ng gabi nang pinagbigyan maipasok sa emergency room si Tatay Joseph sa pang-apat na ospital. April 1, 2021. Matapos ang isang araw ay pumanaw na si Tatay Joseph. Walang oxygen tank na ibinigay sa kanya sa unang mga oras niya doon. At sinabi po sa amin na nabigyan na lang siya ng oxygen, umaga na noong kinabukasan. Ang kalagayan niya po doon sa ER, siguro po mga nasa less than 100 patients po sila na magkakasama doon. Yung iba po nakaupo lang sa wheelchair, nakasalampak sa sahig. Isa lamang ang kaso ni Tatay Joseph sa mga hindi nabigyan ng naaayong lunas dahil sa pagkakapuno ng mga ospital. Kaya naman para maiwasan ito ay binubuksan na ng ilang ospital ang option ng home care programs para sa mga may mild symptoms at asymptomatic at walang comorbidities o ibang sakit tulad ng high blood, diabetes at iba pa. Ayon sa Department of Health, nito lamang April 26 ay nasa 61.9% ang bed occupancy rate sa NCR. Nasa halos 10,000 pasyente ang kabuuan nito. Nasa 159 healthcare facilities ang mayroon sa Metro Manila na nakalaan para sa COVID-19 beds. So, unang-una, we're expanding beds. That's foremost, no? Especially our ICU beds. Mangangailangan tayo ng at least 500 beds of ICU, no? For now. Pangalawa, we need to expand our temporary treatment and monitoring facilities dahil nakikita natin almost 98% are mild and asymptomatic. So hindi natin sila kailangang ilagak sa ospital, maaari silang sa quarantine facilities or sa isolation facilities lamang. Pangatlo, kailangan natin dagdagan ng ating healthcare workers and by doing that, we can be able to have functional beds. Pangapat, syempre, yung ating home care at saka yung local government's response natin. Isa na sa mga ospital na bukas para sa home care program ang The Medical City.
ibig sabihin sa bahay na ang gamutan. At paalala din nila na dapat na isasagawa ito ng maaga at hindi kung kailan kritikal ang kondisyon ng pasyente. Dapat ding maisiguradong may sariling kwarto, palikuran at mamamonitor ng local government. Ang first encounter talaga is actually virtual. Mag-uusap muna sila sa telepono, video consultation. Ang susunod doon, physical assessment, pupunta yung team ng doctors, may pupuntang field doctor doon na may kasamang healthcare team, caregiver or nurse, bibisita sa pasyente, i-assess, titingnan din yung lugar kung saan siya mag-isolate. And the rest will be done na follow-up with the attending physician na. Nagkakahalaga ito ng 13,000 to 65,000 pesos para sa 10 araw na gamutan. Depende umano ito sa kondisyon ng pasyente at monitored araw-araw. Meron kaming program na para sa mga pasyente hindi makakapunta sa ospital pero he suspects to have COVID or he is scared that he might have COVID. Meron kami isang program na yung diagnostic workup which requires and begins with the RT-PCR swab gagawin sa bahay. Meron naman kami isang program na para sa pasyente talaga symptomatic, no? Siya yung binabantayan dahil meron talaga siyang mild to moderate symptoms na maaring mag-progress. Ang St. Luke's naman, bukas na rin sa telemedicine consultation. Mayroon na rin iba pang diagnostic centers ang nagbibigay ng telemedicine consultation at home care services. And what would be important would be, very critical, would be a triaging system, no, across our local governments para maputol natin yung chain where people go straight to the hospitals. Our primary care system should be well in place kung saan we can navigate patients kung talagang sa ospital pa sila dapat o dito lang sila sa mga isolation or quarantine facilities or kung pwede home care. Pinaigting na rin ng Department of Health ang telemedicine para makatulong sa local government upang magabayan ang mga individual na nasa bahay kung ano ang kanilang dapat gawin. Mapapansin natin ngayon, ang mga pumupunta sa ospital, pamilya sila. And we are looking at this as a possible talaga na talagang widespread community transmission. O yung home care, kailangan kung gagawin natin yan, magkaroon tayo ng strict monitoring at mabigyan natin ng guidance ang ating mga kababayan. Ang pananaw ni Arman, hindi umano naaayon ang home care service ng mga ospital para sa mga hindi nakaaangat sa buhay. Kaya't mas pinipili pa rin nila ang ospital. Mahirap po kasing umasa dun sa online eh. Sa karanasan po namin, talagang sa dami po ng cases, ang hirap po makakonect, ang hirap pong maka-access. At kung sa mga Pilipino po, alam po namin, hindi po lahat ng mga Pilipino ay may stable internet connection. Hindi po lahat ng Pilipino ay may access sa internet. Kaya para po gamitin yung online mechanism para matulungan yung mga nasa emergency situation katulad namin o yung may mga COVID patients ay mahirap po. Ang ideal talaga kapag ikaw ay may sakit, we can place you in an isolation facility if you're positive or in a quarantine facility kung ikaw ay close contact. Pagpapaalala muli ng mga eksperto, mahalagang malaman natin ang proseso ng pakikipag-ugnayan sa komunidad, lalo pat nagkakaubusan ng espasyo sa mga ospital. Una na rito ang pakikipag-coordinate sa ating barangay para sa swab testing o resulta nito. Kung magpositibo ay kailangan i-assess ang sintomas kung for hospitalization o isolation sa mga temporary treatment and monitoring facilities. Sa kasalukuyan ay may mga hotels na nakikipagtulungan sa kagawaran para maging quarantine o isolation facility. Dagdag pa rito ang direktiba ng Department of Health na magdagdag ng 20 to 30% bed capacity for COVID-19 patients sa mga private hospitals. Meron talagang maraming hospitals na kulang ang nurses to the point na talagang ang tinitake care na isang nurse sa duty nila more than 12 patients minsan, ano? Ang normal ratio dyan is 1:8 or maximum of siguro 1:12. Nakasaad sa Bayanihan 2 ang karagdagang bed capacity at nurses na required sa mga pribadong ospital. So ang sinasabi ng mga private hospitals, they should understand naman na kung anong reasons why hindi kami o yung mga small hospitals why they cannot comply with that mandate ng Department of Health. Ngunit para sa Private Hospitals Association of the Philippines, may kalaki pang problema ang karagdagang COVID facilities sa bansa. So let's say meron kang 14 nurses
for 20 beds, 14 nurses per day. So kung madagdagan nyo ng another 10%, you'll have to add at least another 7 nurses. Ayun nga, wala ka na nga halos makuhang mga nurses to serve dun sa 20%. How much more na makakakuha ka ng additional 7 more staff nurses? Naiintindihan po namin na lahat tayo gusto magkaroon ng access sa ospital sa ganitong panahon na meron tayo. Naiintindihan po namin yung takot, yung agam-agam, naiintindihan namin yung anxiety na nararamdaman ng ating mga kababayan dahil po sa mga pagtaas ng kaso natin. Pero kailangan tutulong din po tayo dun sa ating sistema. Pero ang mga ospital po natin, sana po ay mai-reserve na lang natin para po dun sa mga severe and critical cases natin. Dumarami na ang variant ng COVID-19 virus, kaya naman ganun na lang daw ang bilis ng hawaan o transmisyon at maging ang paglobo ng pagdami ng pasyenteng nagsisiksikan sa mga ospital, mapapribado o papubliko man. Sa ganitong mabilis na pagbabago, dapat ganun din kabilis ang pag-aksyon ng mga kinauukulan dahil buhay ang nakataya dito. Ako si Abby Espiritu. I stand for truth.